Si Noor ay isang binata na nakatira sa isang mundong pantasya, malakas siya para sa kanyang edad at napakabait, kaya't mahal na mahal siya ng lahat sa kanilang bayan. May trabaho siya na nangangailangan ng pisikal na lakas, pero kahit ang kanyang boss ay bilib sa kanya at walang masamang sinabi tungkol sa kanya dahil siya ang pinakamagaling na manggagawa na nakita ng kanilang boss. Isang araw pagkatapos niyang kunin ang kanyang arawang sahod, pauwi na sana siya nang bigla niyang marinig ang sigaw ng isang babaeng humihingi ng tulong mula sa isang malapit na kuweba. Agad siyang tumakbo patungo doon kahit pinigilan siya ng kanyang boss dahil delikado raw. Hindi niya pinansin ang mga babala at pumasok sa kuweba at doon niya nakita ang isang dalagang nakabalot sa mahiwagang tinik, habang ang isang grupo ng mga adventurer ay nakikipaglaban sa isang higanteng demonyong toro. Mula pagkabata, inalagaan na ni Noor ang kanyang ina at ang kanilang tahanan dahil ang kanyang ama ay hindi na bumalik matapos umalis para bumili ng gatas. Tinanggap niya ang kanyang sitwasyon at nagsimulang alagaan ang kanilang pamayanan. May sakit ang kanyang ina at kadalasan ay nasa kama lang, kaya't nilulutuan niya ito ng mainit na sopas habang napupuno ng uling ang kanyang katawan. Sinabi niya sa ina na lalabas siya para manghuli ng mga kuneho upang magkaroon sila ng protina para sa hapunan. Nilinis ng kanyang ina ang kanyang mukha habang humihingi ng paumanhin dahil wala siyang naibigay kay Noor, pero matapang na sinabi ni Noor na hindi niya kailangan ng kahit ano at sa gabi, naghanda si Noor ng masustansyang sabaw ng kuneho para sa kanyang ina. Subalit pagbalik niya upang pakainin ito ay pumanaw na ang kanyang ina. Ngayon si Noor ay nag-iisa na at wala ng pamilya sa mundo at inilibing niya ang kanyang ina sa labas ng kanilang bahay, ngunit nagdesisyon siyang hindi siya dapat magpakita ng kahinaan at umiyak. Nagsimula siyang mamuhay mag-isa, nag-aalaga ng kanilang hardin, nanghuhuli ng mga hayop at nag-aalaga ng mga alagang hayop sa kanilang bukid. Nag-aaral siya sa kanyang silid matapos itong linisin ng maayos, pinapalakas niya ang kanyang katawan sa pamamagitan ng paghuli ng mga isda, pagbuhat ng mabibigat na bagay sa bundok at pagkain ng maraming protina araw-araw. Isang gabi dahil sa lungkot, umakyat siya sa isang upuan at kinuha ang luma at maalikabok na aklat ng mga kwento. Nagsimula siyang magbasa at naalala niya ang panahon na buo pa ang kanyang pamilya at ikinukwento sa kanya ng kanyang ama ang mga kwento tungkol sa mga makapangyarihang adventurer na lumalaban sa mga higanteng dragon, natututo ng mahika mula sa mga wizard, nag-aalis ng sumpa sa mga haunted na kagubatan at nakikipaglaban sa hukbo ng mga duwende. Ang mga kwentong ito ay palaging pumupukaw ng kanyang interes, dahil sinasabi ng kanyang ama na ang tungkulin ng isang adventurer ay protektahan ang mga mahina at siguraduhing hindi sila masaktan. Ito ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na gumawa ng kahalagahan sa kanyang buhay. Kinabukasan pagkatapos alagaan ang mga hayop, naghanda siya upang lisanin ang kanilang lugar at pumunta sa lungsod upang subukan maging isang adventurer. Nanatili siya sa kagubatan ng gabi na may campfire at sa umaga, narating niya ang maganda at malawak na lungsod ng kanilang kaharian. Pumasok siya sa malaking pangunahing gate at namangha sa dami ng mga taong naglalakad sa mga pamilihan, nagbebenta ng kanilang mga kalakal at mga tao na bumibili ng espada at prutas sa iisang lugar. Habang naglalakad, napansin niya ang isang lalaking may dalang espada at nagpasya siyang sundan ito na nagdala sa kanya sa Adventurers Guild. Pumasok siya sa gusali at nakita ang isang malaking matipuno na lalaki sa reception desk na imbis na isang magandang babae ang inaasahan niya. Nabigo man sa kanyang inaasahan, sinabi niya sa lalaki na narito siya upang maging adventurer kaso pinagtawanan siya at sinabing hindi ito lugar para sa mga bata at dapat isipin niya ang kanyang mga magulang. Sinagot ni Noor na patay na ang kanyang mga magulang na nagpatigil sa matipuno na lalaki. Sinabi nito na pumunta muna siya sa training school at medyo naguluhan si Noor, pero ipinaliwanag ng malaking lalaki na para maging miyembro ng guild ay kailangan niyang pumili ng paaralan at sumailalim sa basic training. Pumili ng klase at kasanayan at pagkatapos lamang ng pagtatapos ay maaari siyang maging adventurer. Masaya si Noor sa impormasyong ito at agad na pumunta sa isang paaralan na may layuning maging pinakamalakas na swordsman. Nag-enroll siya at nagsimulang magsanay sa paggamit ng espada, pero kahit ilang linggo na ang lumipas ay hindi pa rin siya nagkakaroon ng kakayahang mahika tulad ng ibang estudyante. Patuloy siyang nagsanay at ilang buwan ang lumipas ay sinabi ng instructor sa kanya na wala siyang talento at nasasayang lang ang kanyang oras doon. Pinayuhan siyang sumubok sa ibang paaralan dahil hindi siya bagay maging swordsman. Hindi sumuko si Noor at naghanap ng ibang paaralan at nagpasya siyang magsanay bilang isang mandirigma.
nagsimula siyang magsanay sa ilalim ng isang malaking pulang buhok na guro pero kahit ilang buwan na siyang nagsasanay, sinabi ng guro na wala siyang talento para dito dahil ang natutunan lang niya ay paano mag-parry ng atake. Nagpatuloy siya sa iba't ibang paaralan, una bilang isang hunter pero natanggal siya at pagkatapos ay sinubukan niyang maging isang magnanakaw kaso tinanggihan siya dahil wala siyang talento para dito. Sinubukan niyang maging isang magician ngunit nabigo rin siya at kaya't sa wakas, nagpas siyang maging isang healer kaso hindi rin nagtagumpay at bumalik siyang bigo. Nagulat ang matipuno na lalaki nang malaman na kahit na ginugol niya ang mga buwan sa bawat paaralan, wala siyang natutunan kahit ano at sinabi nito na sa kasamaang palad, wala siyang magagawa para maging isang adventurer. Nadismaya sa sarili, umalis si Noor sa lungsod at bumalik sa kanyang maliit na kubo sa kagubatan pero nagpasya siyang hindi sumuko at lumikha ng sariling pagsasanay gamit ang espada. Nagdesisyon siyang paghusayin ang natutunan niyang isang galaw, ang mag-parry at mag-deflect ng mga atake na tina-target siya. Ginugol niya ang mga araw at gabi sa pagpapahusay nito at matapos ang isang taon ng masigasig na pagsasanay, naging malakas siya na kaya niyang mag-parry ng 10 atake ng sabay-sabay at patuloy siyang nagsanay at 3 taon ang lumipas, kaya na niyang mag-parry ng 100 espada ng sabay-sabay ngunit wala pa rin siyang bagong kasanayan. Patuloy siyang nagsanay ng walang humpay hanggang sa punto na nasira ang kanyang espada. Lumipas ang 14 na taon at napagtanto niya na sa mga nakaraang taon ay nagsanay siya araw-araw at ngayon, kaya na niyang mag-parry ng 1,000 espada ng sabay-sabay ng walang pagkakamali. Kahit na inilaan niya ang ganitong kahirap na trabaho, wala pa rin siyang nakuha na bagong kasanayan ngunit nagdesisyon pa rin siyang bumalik sa Adventurers Guild at sa pagkakataong ito, nakilala niya ang isang batang babae na tumingin sa kanyang skill set at pinayuhan siyang bumalik sa training school. Binanggit ni Noor na napuntahan na niya ang lahat ng iyon na ikinagulat ng batang babae. Sinabi nito na wala siyang anumang kasanayan para maging adventurer at muling nadismaya si Noor nang lumabas ang matipuno na lalaki at bahagyang nakilala siya. Umupo sila at nag-usap habang umiinom ng beer. Isinalaysay ni Noor ang kanyang pagsasanay sa nakaraang mga taon at sinabi ng matipuno na lalaki na may mga ranggo sa isang adventurer mula E hanggang S, ngunit kahit para maging E-rank, kailangan ng kahit isang kasanayan na wala naman ni isa na mayroon si Noor. Nalungkot si Noor kaso sinabi ng matipuno na lalaki na hindi alam ng marami, ngunit may isa pang ranggo sa ibaba ng E, at ito ay ang F-rank na may ilang limitasyon para sa F-rank adventurers dahil hindi sila pwedeng kumuha ng mga quest na may patayan o magtrabaho sa kagubatan sa labas ng lungsod. Maaari lamang silang kumuha ng mga kakaibang pisikal na trabaho sa loob ng lungsod, ngunit wala talagang gustong gumawa nito at sa kanyang sorpresa, agad na tinanggap ni Noor at sa wakas nakuha niya ang kanyang adventurer's license. Nagsimula siyang gumawa ng mga kakaibang trabaho sa paligid ng lungsod tulad ng pagbuhat ng mabibigat na bagay, paghahanap ng nawawalang mga pusa at patuloy na nagsasanay tuwing gabi. Kumuha rin siya ng mga trabaho sa pag-aalaga at nag-alaga ng mga matatanda sa pamamagitan ng pagluluto para sa kanila. Habang ginagawa lahat ng ito, patuloy siyang nagsasanay at tila masaya sa pagiging adventurer na tunay na nakakatulong sa mga tao. Sa wakas ay bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan ang higanteng Toro ay lumalapit sa mga adventurer at binagsak ang leader gamit ang kanyang palakol na nagpahagis sa kanya sa pader. Mabilis na sinuri ni Noor ang leader at natuklasan niyang patay na ito, tumingin siya pabalik at nakita ang iba pang mga adventurer na tinutusok ng Toro habang pinapatay nito ang bawat tao sa lugar ng walang kahirap-hirap, bago nito ibaling ang tingin sa dalagang may puting buhok. Agad na kumilos ang katawan ni Noor at naghagis ng bato sa Toro upang malihis ang atensyon nito bago tumakbo palayo. Hinabol siya ng halimaw na may nakakagulat na bilis at napagtanto ni Noor na hindi siya makakatakas kaya't humarap siya at nagparry sa atake ng Toro. Sa kanyang sorpresa, napakalakas ng kanyang parry na naitulak ang Toro sa pader at agad itong bumangon at tumalon sa pamamagitan ng alikabok upang muling atakihin si Noor. Ngunit nagawa niyang ma-parry ang mga atake nito ng paulit-ulit at napagtanto niya na kung magkamali siya ng isang parry, tiyak na mamamatay siya. Sinubukan niyang maghanap ng butas sa depensa ng Toro kaso napagtanto niyang wala siyang kahit isang kasanayang pandigma upang makapagpabagsak ng atake. Nagsimulang mag-chip ang kanyang espada subalit nag-target lock ang demonyo sa dalaga at mabilis na umatake papunta sa kanya. Agad na ginamit ni Noor ang kanyang Feather Step ability na nagdagdag ng bilis sa kanya upang mapunta sa harap ng Toro at muling na-deflect ang atake kapalit ng kanyang sariling espada.
Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na ang isang adventurer ay nagtatanggol sa mga mahina kahit kapalit ng sariling buhay, kaya't nanatili siyang matatag kahit na may basag na espada at sa pagkakataong ito, nang umatake ang halimaw ay inilagay niya lahat ng kanyang lakas sa pagparry na nagpa-deflect ng palakol, hanggang sa tumalbog ito pabalik at tumama sa ulo ng toro na itinaga ito ng malinis at natigil sa mga bato. Laking gulat ng dalaga habang nagkalat ang dugo sa paligid pero nawala ang mahiwagang tinik mula sa kanyang katawan, bumagsak si Nor sa lupa at tinitingnan ang kanyang espada na nagkadurog-durog, at nag-isip kung gaano kalapit siya sa kamatayan. Agad na nagpasalamat ang dalaga sa kanya sa pagligtas sa kanyang buhay at tinanong ang kanyang pangalan, ngunit sinagot ni Nor na hindi mahalaga ang kanyang pangalan at lumakad palabas. Naglakad siya sa mga kalye, iniisip kung paano siya muntik nang mapatay ng higanteng toro at napagtanto niyang kailangan pa niyang magsanay ng husto upang tunay na maging isang adventurer na kayang protektahan ang mga tao. Pagkalipas ng ilang sandali isang grupo ng tagalinis ang tinawag para ilipat ang Minotaur kasama ang lahat ng mga taong namatay sa pakikipaglaban dito. Si Prinsesa Lindbergh ay nararamdaman na siya ang personal na responsable para sa kanilang pagkamatay. Bigla na lang lumapit sa kanya ang kanyang kabalyero at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nasamahan sa pagpunta sa piitan. Sinabi niya na trabaho niya ang protektahan si Lin pero sinabi ni Lin na hindi ito kasalanan ng kabalyero. Ito ay dapat lang na isang simpleng pagsubok para sa karapatan na magmana ng trono. Kaya hindi tama na pilitin siyang sasamahan ng kabalyero at bigla na lang may isa pang kabalyero na nagsabi kay Lin na kailangan na nilang bumalik sa kastilyo, dahil gusto siyang makausap ni Lord Rain at alam na ni Lin kung ano ang tungkol dito. Pagbalik sa kastilyo, katatapos lang makipag-usap ni Lord Rain kay Lin para maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya pero wala itong naiintindihan, ang tanging paraan para lumitaw ang Minotaur sa lugar na iyon ng piitan ay kung may gumamit nito gamit ang mahika. Sumang-ayon ang kabalyero sa palagay na iyon at naniniwala siya na ang sanhi ng insidente ay may kinalaman sa isang mangangalakal na natagpuang patay sa lugar na may suot na singsing. Sa pagsusuri ay natuklasan na ang batong mahiwaga ng singsing ay may hindi pangkaraniwang taas na antas ng purification at hindi ito basta-basta mabibili sa merkado. Karaniwang ang Minotaur ay isang demonyong may rank A na banta, kaya walang karaniwang mayamang tao ang makakabili ng bagay na makontrol ito at ang tanda sa singsing ay nagpapakita na ito ay nagmula sa mahiwagang imperyo ng Doritos, kaya naniniwala si Rain na sila ang nasa likod nito dahil lagi silang may alitan. Pero kahit ganoon, ang katotohanang hayagan nilang tinangkang patayin si Lin at hindi man lang nila itinago ang ebidensya, ibig sabihin ay nais nilang mapagalit si Rain para magsimula ng digmaan upang makuha ang kontrol sa piitan. Bukod dito ay kailangan ding isipin ni Rain ang gabay na nagligtas kay Lin ayon sa mga ulat, nagawa niyang talunin ang Minotaur sa loob ng ilang segundo gamit lang ang sirang espada at bukod pa rito, sinubukan siyang sundan ng mga spy ng kastilyo habang paalis na siya kaso bigla na lang siyang naglaho sa harap ng kanilang mga mata. Hindi makapaniwala si Rain sa narinig niya kaya talagang interesado siyang malaman kung sino ang misteryosong mandirigmang ito. Samantala ay karating lang ni Nor sa guild at nagulat ang guildmaster na buhay pa siya at narinig niya ang tungkol sa isang demonyong lumitaw sa piitan at malapit ito sa lugar ng konstruksyon, kung saan nagtatrabaho si Nor kaya't inakala niyang maaaring napatay na siya. Humingi ng paumanhin si Nor sa pagbigay kaba sa kanya at ipinaliwanag na sinundan siya ng mga nakakahinalang tao kagabi, kaya kinailangan niyang mawala at umuwi nang hindi nagulat ng nangyari at sinabi ng guildmaster na maswerte si Nor na buhay pa siya. Dahil ang Minotaur ay isang demonyong napakalakas na kahit isang A-rank adventurer ay agad na mamamatay kung haharapin ito. Hindi pa rin napagtanto ni Nor na ang guildmaster ay tumutukoy sa parehong Minotaur na pinatay niya kaya tinanong niya kung ano ang nangyari sa demonyong ito. Sinabi ng guildmaster na ito ay pinatay ng isang misteryosong tao. Nananatiling walang kamuwang-muwang si Nor na siya ang misteryosong tao na tinutukoy. Kaya ipinagpatuloy niya ang pagulat para sa mga trabahong natapos niya ngayong araw at ibinigay ng guildmaster ang kanyang bayad, pero pinaalalahanan siya na mas mabuti kung magkakaroon na lang siya ng regular na trabaho dahil mas malaki ang kikitain niya roon. Pero hindi mahalaga kay Nor kung magkano ang kinikita niya basta't maging isang adventurer lang siya. Bigla na lang dumating si Lin sa likod ni Nor at sinabi niyang masaya siya na natagpuan na rin niya ito, humingi siya ng paumanhin sa panghihimasok sa kanyang privacy. Ngunit talagang gusto niyang makita ulit si Norn kaya ginamit niya ang kanyang long-distance detection skill para hanapin siya.
Inakala ni Norn na baka isa siyang adventurer na may kasanayan sa pagdetect, kaso sinabi ni Lin na siya ay isang magician at mayroon lang siyang mga kasanayan sa iba't ibang klase kahit na ito ay mga basic lang. Nagsisimula ng makilala ng guildmaster at ng ibang mga patron si Lin kaya tinanong niya si Norn kung maaari silang mag-usap sa labas at bago pa siya lumabas, dinala siya ng guildmaster at tinanong kung ano ang ginawa niya para siya'y kausapin ni Lin. Sinabi ni Norn na wala siyang ginawang ilegal kaya hindi siya dapat nasa problema. Iginiit ng guildmaster na sumama siya kay Lin at siguraduhing hindi siya gagawa ng kahit anong kalokohan sa labas. Ginamit ni Lin ang isa sa kanyang mga kasanayan para itago ang sarili at si Norn upang walang makakita sa kanila, nang sila ay nasa isang tagong lugar na, humingi ulit ng paumanhin si Lin sa pag-abala kay Norn dahil sa kapangyarihan niya at marahil ay napakaabala niya. Binanggit ni Norn na ayos lang ito kaya nagsimula ng magpasalamat si Lin sa kanya sa ginawa nito, dahil hindi lamang niya nailigtas ang buhay niya kundi pati na rin ang buhay ng maraming tao sa bansa. Hindi inakala ni Norn na karapat-dapat siya sa ganoong mataas na papuri dahil ang ginawa lang niya ay patayin ang isang baka. Sa katunayan, sigurado siyang kayang patayin ni Lin ang Minotaur kahit hindi siya dumating at di maintindihan ni Lin kung bakit ganoon ang iniisip ni Norn, kaya't sinubukan niyang ipaliwanag na tiyak na mamamatay siya kung hindi siya niligtas ni Norn. Hindi pa rin iniisip ni Norn na marami siyang nagawa pero tinanggap niya ang pasasalamat ni Lin. Gayunpaman ay ipinaliwanag nito na gusto niyang magbigay ng gantimpala bilang pasasalamat. Sinabi ni Norn na sapat na ang salitang salamat kaya't hindi na niya kailangan ng kahit ano pang iba. Iginiit ni Lin na bigyan siya ng gantimpala at nais din siyang makilala ng kanyang ama at ayaw talaga ni Norn ng gantimpala kaya tinanggihan niya ulit. Naiiyak na si Lin at sinabi na kailangan tanggapin ni Norn ang kanyang pasasalamat at hindi siya aalis sa lugar na iyon hanggang tanggapin ni Norn ang kahit ano mula sa kanya. Naalala ni Norn ang isang pagkakataon na ginamit niya ang parehong paraan ng pag-iyak para makuha ang isang cleric na masanay siya, kaya upang hindi tumayo si Lin sa lugar na iyon ng matagal, pumayag na siyang makipagkita sa ama ni Lin pero ayaw pa rin niya ng mga mahal na regalo. Masayang narinig iyon ni Lin kaya sinabi niyang sumunod si Norn nang malapit sa kanya para magamit niya ang kanyang concealment skills upang walang makakita sa kanila. Sa huli ay dinala si Norn sa bahay ni Lin at habang pinapasok siya, tinanong ni Lin ang pangalan niya na masayang ibinigay nito subalit hindi pa rin alam ni Norn kung sino si Lin. Kaya humingi siya ng paumanhin sa pagiging bastos at agad na ipinakilala ang sarili bilang Lindbergh Clays, pero napakahaba ng pangalang iyon kaya karaniwang tinatawag siyang Lin at pagkatapos makita ang bahay ay napagtanto ni Norn na hindi nagbibiro si Lin nang sabihin niyang mayaman siya, kaya naiintindihan na niya kung bakit nag-aalala ang guildmaster na baka mapapahiya siya. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila si Ains at natuwa si Lin kaya agad siyang lumapit para tanungin kung nasaan ang kanyang ama. Sinabi ni Ains na kasalukuyang may pagpupulong ang kanyang ama kay Rain kaya medyo abala siya ngayon. Ngunit bukod doon, gusto niyang malaman kung sino ang lalaking kasama ni Lin at ipinaliwanag niya na si Norn ang nagligtas sa kanyang buhay kaya sinabi ni Ains na siya na ang magdadala sa kanila kay Lin's father. Hindi pa naririnig ni Norn ang tungkol sa isang royal knight kaya inakala niyang isa lang itong tagapaglingkod ng pamilya na mahilig magsuot ng armor. Napansin din niya na tila hindi siya gusto ni Ains pero hindi niya alam kung bakit at habang naglalakad sila, nakasalubong nila ang isang lalaki na nakatambay sa tabi ng bintana. Nang mapansin sila, agad siyang tumayo at tinanong kung ano ang ginagawa ni Ains at kung sino ang random na lalaking kasama nila. Ipinaliwanag ni Ains kay Gilbert na ibaba ang kanyang sibat dahil bisita ni Lin si Norn at bastos na magtutok ng sandata sa mga bisita. Napagtanto ni Gilbert na si Norn ang nagligtas sa buhay ni Lin kaya ibinaba niya ang kanyang sandata. Inimbitahan silang sumama sa kanila sa silid dahil kailangan nila ng tulong at nagkaroon na ng masamang impresyon si Gilbert kay Norn. Nararamdaman ni Norn na hindi magiging maganda ang kalabasan ng lahat ng ito para sa kanya pero patuloy pa rin siyang naglakad. Sa silid ng trono, nasa kalagitnaan ng pulong ang hari kay Rain at nagagalit siya dahil malinaw na hindi pinapahalagahan ng imperyo ng Dora ang kanilang kasunduang pangkapayapaan. Inaasahan na ito ni Rain mula ng huling pagpupulong nila sa hari ng Dora kung saan hinihingi nitong ipasa sa kanya ang karapatan sa piitan. Malinaw na tinanggihan ang hiling na iyon pero mula noon ay nagplano na ang hari ng Dora para pabagsakin sila. Biglang dumating si Lin at ang iba pa sa silid ng trono at masayang bumati si Lin sa kanyang kapatid at ama. Napaluhod sina Ains at Gilbert bilang pagpapakita ng paggalang sa hari pero patuloy na naglakad si Norn.
Napansin ni Ray na suot ni Lin ang kanyang disguise cloak kaya tiyak na lumabas siya ng walang pahintulot, subalit sinabi niya na kailangan niyang gawin iyon dahil wala ng ibang paraan para matagpuan ang taong nagligtas sa kanya. Napagtanto ng hari na si Norn ang tinutukoy niya at humingi ng paumanhin si Norn dahil dumating siya sa ganoong magulong kalagayan, pero nais ni Lin na makarating agad sila dito at sinabi rin ni Norn na hindi siya isang aristocrat o anuman kaya hindi siya pamilyar sa tamang asal para sa ganitong mga sitwasyon kaya maaaring makapagsabi siya ng bastos na bagay. Sinabi ng hari na ayos lang iyon dahil mas madali ang makipag-usap ng hindi iniintindi ang ethics. Iniabot ng hari ang kanyang kamay kay Norn at formal na nagpasalamat sa pagligtas kay Lin, binanggit ni Norn na wala iyon at isang simpleng pasasalamat lang ay sapat na para sa kanya. Ngunit sinabi ng hari na hindi niya kayang hayaang umalis si Norn ng walang disenteng gantimpala, kaya't sinabi niyang maaaring humiling si Norn ng anumang halaga ng pera o lupain na nais niya at gayunpaman, ayaw pa rin ni Norn ng anuman. Nagulat ang hari kaso itinaas pa rin niya ang gantimpala sa pamamagitan ng pag-aalok kay Norn ng kalahati ng lahat ng kayamanan na nakuha mula sa piitan. Iniisip ni Rain na masyadong malaki ang gantimpala para ibigay sa isang tao lamang kaso ayaw pa rin ni Norn. Hindi alam ng hari kung ano ang ibibigay kay Norn dahil patuloy niyang tinanggihan ang lahat, kaya't pumunta siya sa kanyang trono at kinuha ang espada na nakasabit dito bilang regalo kay Norn. Iniisip ni Rain na hindi magandang ideya na ibigay ang ganoong kaespesyal na espada kaso sinabi ng hari na ayos lang iyon dahil hindi na niya ginagamit ito at walang makakaalam basta't palitan niya ito ng replika. Iniabot niya ito kay Norn at nang hawakan niya ito ay naramdaman niya kung gaano kabigat at batay sa reaksyon ni Rain. Napagtanto ni Norn na mahalaga ang espada at ayaw niyang tumanggap ng anumang maluho na regalo, subalit sinabi ng hari na isa lamang itong bagay na nakuha niya noong siya'y isa pang adventurer kaya't ayos lang natanggapin niya ito. Pumayag si Norn na tanggapin ito kaya hiniling ng hari na subukan niya itong iwagayway, sinunod ni Norn at iwinagayway ang espada sa hangin, na nagdulot ng malaking puwersa at nagulat ang lahat sa paligid niya. Pinuri ng hari si Norn dahil nagawa niyang gamitin ang espada gamit ang isang kamay kaso mayroon din siyang hiling, gusto niyang tulungan ni Norn si Lin sa pagsasanay kung paano maging isang adventurer, ngunit sinabi ni Norn na wala siyang maituturo sa isang taong kasing talino ni Lin at bukod pa rito, dapat si Lin ang magdesisyon para sa sarili niya tungkol dito. Pagkatapos ay naisip ni Norn na dapat na siyang umuwi at habang paalis siya, napansin niya ang isang espesyal na bagay tungkol sa kanyang espada na perpektong hugis para magkasya sa mga kanal na karaniwang nililinis niya kaya't susubukan niya ito bukas ng umaga. Bago siya umalis, nilapitan siya ni Ains at sinabi niyang gusto niyang makipag-usap muna kay Norn at humingi siya ng paumanhin sa kanyang bastos na ugali kanina dahil wala itong batayan, kaso sinabi ni Norn na hindi niya iyon iniintindi. Trabaho niya ang protektahan ang pamilya Clay sa anumang halaga kaya't lubos siyang nagpapasalamat kay Norn sa pagligtas sa buhay ni Lin, bilang pasasalamat ay ipinangako ni Ains na tutulungan si Norn kung sakaling kailanganin niya ng tulong. Ayaw ni Norn na magpalitan ng pasasalamat kaya tinanggap na lang niya ang alok ni Ains at sinabi niyang tatawagan siya kung kailangan niya ng tulong, kaso binalaan din ni Ains si Norn na huwag na siyang magsalita sa hari ng basta-basta muli dahil kahit pinahintulutan ito ng hari ngayon, hindi niya papayagan ang ganoong kawalang galang sa susunod. Iginiit ni Norn na nauunawaan niya kaya't naging masaya ang mood ni Ains at tinanong niya ang pangalan nito. Nang marinig niya ang pangalan ni Norn ay tila nagulat si Ains at tinanong niya ito kung may nagawa siyang mali kaso sinabi ni Ains na wala at umalis na siya. Paalis na rin sana si Norn sa lugar kaso pinigilan siya ni Gilbert na nais siyang harapin sa isang labanan. Sinundan siya ni Rick ngunit pagod na siya sa buong araw na takbo kaya gusto na lang niyang umuwi. Tinanong niya si Gilbert kung ano ba talaga ang gagawin nila at biglang napansin ni Norn na dumating na sila sa training room ng kastilyo at binanggit ni Gilbert na gusto niyang makipaglaban sa isang mock battle. Matagal na mula noong huling beses na nakapag-ensayo si Norn kasama ang ibang tao kaya't talagang masigasig siya sa laban na ito. Lumapit si Gilbert sa rack ng mga sandata at sinabi kay Norn na kilala siya sa Royal Capital kaya gusto niyang makita kung ano ang kakayahan ng bayani na nagligtas kay Lin sa isang laban. Masaya si Norn na tanggapin ang hamon dahil nakikita niya itong isang magandang pagkakataon para mapapahusay pa ang kanyang kakayahan. Personal na hindi niya inaasahan na matatalo niya si Gilbert subalit isa itong magandang oportunidad kaya nais niyang i-grab ito. May maliit na grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid nila at naaawa sila sa kawawang kaluluwa na naglakas loob na labanan si Captain Gilbert.
Nang magsimula na ang laban, si Gilbert ang unang kumilos at madaling naiwasan ni Noor ang unang atake nito. Patuloy na umatake si Gilbert at habang iniiwasan ni Noor ang mga atake ay napansin niyang napakabilis ng mga galaw ni Gilbert. Naiisip lang niya kung gaano karami na pagsasanay ang ginawa ni Gilbert upang umabot sa ganitong antas at may isang bagay lang siya na hindi niya maintindihan, kung napakahusay na adventurer ni Gilbert ay bakit napakabagal ng mga atake niya. Hindi pa nakaharap si Noor ng ganitong tao kaya iniisip niyang sadyang sinasadya ito ni Gilbert na bagalan ang galaw dahil siya ay isang baguhan pa lamang. Humingi ng timeout si Noor at sinabi kay Gilbert na hindi niya kailangang magpigil ng husto. Bagaman talagang nagpapakumbaba si Gilbert, pumayag siyang dagdagan ang bilis ng kanyang mga galaw at sa sumunod na atake, mas mabilis na ang mga galaw ni Gilbert ngunit napansin pa rin ni Noor na maraming pagkakataon para sa counterattack. Sa isip ni Noor, imposibleng maging ganito ka-weak si Gilbert kaya iniisip niyang baka inaakit lang siya ni Gilbert para sa isang patibong, samantala ay hindi maintindihan ni Gilbert kung bakit hindi niya matamaan si Noor kaya sinubukan niyang gamitin ang isa sa kanyang mga natatanging galaw. Habang nagulat si Noor, madali siyang tumalon sa ere upang maiwasan ito at nang subukan siyang tamaan ni Gilbert sa mid-air, mabilis siyang umiwas at wala pa ring atake ang nakapagpapawis kay Noor kaya't sinabi niya kay Gilbert na pwede niyang dagdagan pa ang bilis dahil sobrang bagal pa rin ng mga atake niya. Nasaktan ang pride ni Gilbert sa pahayag na iyon at napagtanto ni Noor na ang lahat ng solo training niya ay nagpapalakas talaga sa kanya, bigla na lang ginamit ni Gilbert ang kanyang ultimate skill sa pagtatangka na makatama ng isang atake kay Noor, ngunit nang mawala ang alikabok ay nawala si Noor at lumitaw sa tabi ni Gilbert na ikinagulat nito. Sinabi ni Noor na susuko na siya pagkatapos ng laban at umuwi na siya para magpahinga. Masaya siya na nakaalis siya bago pa lumala ang mga bagay kaso sa training hall ay abala ang mga tauhan ni Gilbert sa paghahanap ng dahilan kung bakit mas malakas pa rin si Gilbert. Kahit hindi umubra ang kanyang ultimate move kaso sa kaloob-looban niya ay alam ni Gilbert na natalo siya sa lahat ng aspeto. Mula pa noong unang araw na humawak siya ng sibat, natural na talento na ni Gilbert ang paggamit nito kaya wala pang nakakatapat sa kanya at habang mas nagsasanay siya, mas lumalakas ang kanyang mga teknik at mas lumalakas siya, pero sa lahat ng ito ay wala siyang naramdaman kundi pagkainip dahil hindi siya makahanap ng karapat-dapat na kalaban. Naglilibot siya sa kaharian sa paghahanap ng malalakas na kalaban, kaso pagkatapos talunin ang lahat ng mandirigma sa partikular na baryo, humingi ng paumanhin ang punong baryo at sinabing walang makakatapat sa kanyang lakas doon. Dagdag pa ng punong baryo na may mga balitang kumakalat tungkol sa lumalalang relasyon ng kaharian sa isang banyagang bansa, kaya't tinatawag ang malalakas na tropa upang maghanda para sa posibilidad ng digmaan kaya't kung suswertehin si Gilbert, baka makahanap siya ng kalaban na matagal na niyang hinahanap. Bumalik si Gilbert sa kabisera at wala ni isang miyembro ng tropa ang kayang humarap sa kanya. Di na rin niya ikinatutuwa ang pagsugpo sa mga demonyo at gaano man kalaki ang mga ito dahil sa sawang-sawa na siya sa pagiging napapalibutan ng mga mahina. Isang araw habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, lumapit ang kanyang instructor at tinanong kung bakit siya mukhang malungkot kahit na siya ay kinoronahan bilang The Spear Sovereign, kahit na may magandang titulo ay nanatiling nababagot si Gilbert dahil napapalibutan pa rin siya ng mga mahina. Sinabi ng kanyang instructor na may isang malakas na tao na nagngangalang Ens, at habang sinang-ayunan ni Gilbert na siya nga ay malakas, ito ay taglay ang ibang uri ng lakas at sa tuwing nagkakaroon sila ng mock battles, palaging si Gilbert ang nagwawagi. Iniisip ni Gilbert na magiging mas interesante ang mga bagay kung mas maraming competent na tao sa paligid tulad ng kanyang instructor, na alam niyang nababagot rin lalo na't kailangan niyang masanay ang mga baguhang adventurer na hindi man lang umabot sa lakas ng kanyang kalingkingan. Inamin ng instructor na medyo boring nga, pero siya ay inatasan ipagtanggol ang kaharian at kahit gaano siya kalakas ay hindi niya kayang manalo sa isang digmaan mag-isa, bukod pa rito ay tiyak siyang darating ang araw na may adventurer na lalampas sa kanyang lakas. Nang marinig ni Gilbert ang tungkol sa isang tao na nagawang talunin ang isang minotaur mag-isa, gusto niya itong personal na makilala kaso hindi maintindihan ni Gilbert si Noor, wala siyang interes sa mga marangyang regalo mula sa hari at sobrang casual niya sa hari na iginagalang ni Gilbert. Habang nakikipaglaban kay Noor ay hindi niya naramdaman ang lakas na kailangan para talunin ang isang minotaur, kaso hindi nito binabago ang katotohanan na naiwasan ni Noor ang lahat ng kanyang galaw at kahit nang ilabas niya ang kanyang supersonic spear strike, wala itong epekto kay Noor habang ito ay tiyak na kamatayan para sa iba pang tao.
Bukod pa rito ay bigla na lang sumuko si Noor sa laban na tila ginawa ito bilang paggalang upang hindi siya mapapahiya sa harap ng kanyang mga tauhan. Nang umalis si Noor ay napansin ni Gilbert ang maraming pinsala sa sahig at hindi niya alam kung paano nangyari ito o kung ano ang ginawa ni Noor para maging ganito. Ngunit alam niyang naiwasan ni Noor ang kanyang ultimate attack habang siya ay nasa full power, kaya natagpuan na niya sa wakas ang karapat-dapat na kalaban na matagal na niyang hinahanap at habang pauwi si Noor, iniisip niya kung gaano siya kahangal na isipin na siya ay malakas na nang gamitin ni Gilbert ang kanyang ultimate attack. Kahit na ginamit niya ang kanyang physical enhancement at feather step abilities, madali lang niyang naiwasan ang atake at siguradong nagpipigil lang si Gilbert upang magbigay ng punto dahil hindi niya gagamitin ang isang lethal move sa isang mock battle. Pasasalamat ang naramdaman ni Noor kay Gilbert dahil pinapaalala nito sa kanya na mahina pa rin siya, kaya't mag-ensayo pa siya ng mas mabuti mula ngayon at kinabukasan ay abala si Noor sa kanyang karaniwang trabaho sa paglilinis ng mga kanal at gamit niya ang legendary sword para gawin ito. Nagulat siya kung gaano kahusay gumana ang espada dahil hindi pa naging ganito kalinas ang mga kanal at dahil sa tibay ng espada, wala man lang gasgas pagkatapos gamitin ni Noor subalit pagkatapos niyang linisin ang mga kanal, wala na siyang magawa dahil natigil ang kanyang trabaho sa konstruksyon dahil sa insidente sa dungeon. Dahil pinapayagan lamang si Noor na tumanggap ng mga F-rank na trabaho, kung sakaling mawala ang mga trabaho sa Royal Capital ay maaaring magkaroon siya ng mga araw na wala siyang magagawa. Ayaw ni Noor na mangyari iyon dahil ang layunin niya ay maging kapaki-pakinabang sa mga tao. Plano niyang magpapatakbo ng isang negosyo ng pagsakay sa bangka at gamitin ang espada bilang sagwan, ngunit naisip niya na kailangan niyang magkaroon ng bangka para dito at balak din niyang gumawa ng mga pizza subalit kailangan niya ng oven. Iniisip rin niyang gawing grill ang kanyang espada pero hindi rin ito gagana dahil kaya lang niyang gumawa ng apoy gamit ang kanyang mga dulo ng daliri. Biglang narinig ni Noor ang ingay sa mga palumpong kaya't lumingon siya at nakita si Lin na nakatayo doon. Humingi ng paumanhin si Lin sa pagdating ng ganoon kaso hindi niya makita si Noor sa guild kaya't tinanong niya ang guildmaster kung nasaan siya. Naiintindihan niya ito kaso hindi niya sinabi sa guildmaster ang eksaktong lokasyon niya kaya't malamang ginamit ng babae ang kanyang tracking abilities para mahanap siya. Tinanong ni Noor kung bakit naroon si Lin kaya't dumiretso siya sa punto at sinabi kay Noor na may espesyal na hiling siya. Gusto ni Lin na tanggapin siya ni Noor bilang kanyang page at di pa narinig ni Noor ang tungkol sa isang page kaya ipinaliwanag ni Lin na ito ay isang unpaid assistant na nag-aalaga ng lahat ng pangangailangan ni Noor, sa pag-asang matututo ng ilang kapaki-pakinabang na kaalaman mula sa kanya. Masaya na si Lin na pinapayagang manatili sa tabi ni Noor at pinapangako niyang hindi siya magdudulot ng anumang problema kaso tumanggi pa rin si Noor. Tinanong ni Lin kung may nagawa siyang nakasakit dito o kung iniisip niyang hindi siya maaasahan, pero sinabi nito na hindi iyon ang kaso. Sinubukan ni Lin na tiyakin na siya ay magiging kapaki-pakinabang dahil siya ang may pinakamataas na marka sa lahat ng 6 na training schools, ngunit hindi iyon ang isyo dito at wala lang talagang maituro si Noor sa kanya at hindi rin niya kailangan ang tulong ni Lin sa kanyang trabaho dahil kaya niyang gawin ito ng mag-isa. Sinubukan ni Lin na mag-alok ng malaking sahod kay Noor kung papayag siyang maging instructor niya, kaso wala pa ring pakialam si Noor sa pera kaya tinalok ni Lin na gamitin siya kahit papaano pero tinanggihan pa rin siya nito. Wala talagang magagawa si Lin para kay Noor pero nananatili siyang matatag at nais niyang patunayan na siya ay magiging kapaki-pakinabang. Kinuha niya ang kanyang wand at sinabing ipapakita niya ang kanyang kakayahan at naggamit siya ng ice spell para magpaputok ng maraming icicles sa kanyang sarili kaso bago siya matamaan, gumamit siya ng fire spell para sirain ang mga ito. Iginiit ni Lin kay Noor na ito ang pinakamataas na antas ng magic na kaya niyang gamitin at bukod pa rito, natutunan niya rin ang secret skill ng Thief class na tinatawag na Miss Blade at natutunan niya ito mula mismo sa Sovereign of Shadows, malakas itong sapat upang madali na maputol ang isang puno sa isang swing. Sa susunod ay gusto niyang ipakita kay Noor ang kanyang kakayahan sa espada kaya't nagpadala siya ng isang divine slash patungo dito. Kaso madali niya itong naiwasan at ang pinsalang nagawa sa puno ay patunay ng lakas ng galaw na iyon at mayroon pa itong bonus damage kapag ginamit laban sa mga undead monsters. Balak pa sana niyang ipakita ang iba pang kakayahan niya kaso iginiit ni Noor na sapat na ang kanyang nakita, napagtanto ni Lin na ibig sabihin nito ay handa na si Noor na tanggapin siya bilang kanyang page ngunit tinanggihan pa rin ni Noor ang kanyang hiling.
Naiintindihan ni Noor na iniisip ni Lin na siya ay isang tao na karapat-dapat turuan, subalit pagkatapos makita ang lahat ng kakayahan nito, pakiramdam ni Noor ay mas mahina siya kumpara dito at sinubukan niyang ipaliwanag niya na wala siyang maituturo dito, kaso inakala ni Lin na ibig sabihin nito ay iniisip ni Noor na mahina siya upang maging estudyante niya. Iginiit niya na kinilala ang kanyang kapangyarihan ng lahat ng 6 na sovereigns at tiyak niyang magiging kapaki-pakinabang siya kay Noor sa anumang paraan kung papayagan siyang sumama sa kanya. Hindi pa rin maintindihan ni Lin ang punto nito kaya't sinabi niya na marami siyang kamangha-manghang kakayahan, kaso ito na ang kasalukuyang limitasyon ng kakayahan niya at napipi siya at iniwan na si Noor mag-isa para sa araw na iyon. Habang pauwi siya ay naalala niya ang kwento tungkol sa isang batang walang talento na nagdaan sa lahat ng 6 na training schools. Iniisip ng mga tao na ito ay gawa-gawang kwento lamang dahil karamihan sa mga matatanda ay hindi kakayanin ang mahigpit na programa ng pagsasanay sa isang paaralan, lalong-lalo na ang kumpletuhin ang mga kurso sa lahat ng 6. Akala rin ni Lin na isang peke ang kwento, subalit nakilala niya ang taong ito noong nag-aaral pa siya ng magic. Ipinakita ni Okan sa kanya ang isang interesanteng bagay tungkol sa basic spell na Tiny Flame at habang ang apoy na nalikha ay karaniwang kasing liit ng isang tuldok, sa sapat na pagsasanay ay maaaring mapalaki ng bahagya ang apoy. Wala itong praktikal na gamit sa kanya kaso nabuhay na siya ng 200 taon sa puntong iyon kaya't ang pagsasanay sa Tiny Flame ay naging libangan niya. Simula noon ay gumawa si Lin ng maraming pagtatangka na palakihin ang kanyang Tiny Flame kaso kahit ano pa ang gawin niya ay hindi ito lumalaki. Ito ay isang bagay na nangangailangan ng walang tigil na pagsusumikap sa mahabang panahon, kaya't labis siyang nagulat nang makita niyang kayang gumawa ni Noor ng isang malaking Tiny Flame na maraming beses na mas malaki kaysa kayang gawin ni Okan, at si Okan ay ang pinakadakilang wizard sa buong mundo. Para ang kakayahan ni Noor ay umabot sa ganoong antas, nangangahulugan na higit na mataas ang antas nito kaysa sa anumang kakayahan ni Lin at lahat ito ay nagawa sa pamamagitan ng sariling pagsusumikap, gayunpaman ang lahat ng spells na ipinakita ni Lin ay mga bagay lamang na na-memorize niya. May kakayahan si Noor na talunin ang isang minotaur kaso namumuhay siya ng isang karaniwang buhay ng hindi nagyayabang o nagmamayabang, kaya't iniisip ni Lin na si Noor ay hindi lamang malakas sa katawan kundi pati na rin sa isipan. Sa malapit na hinaharap, siya ay magkakaroon ng posisyon na mamumuno sa kaharian kasama ang kanyang kapatid at ama at ang patakaran ng Clays family ay ang mga may dugong royal ay dapat na malakas at kaya't nais niyang matutunan kung paano makakamit ang tunay na lakas na tulad kay Noor. Kung ayaw ni Noor na maging instructor niya ay susundan na lang niya ito hanggat kailangan hanggang sa pumayag itong sanayin siya. Samantala sa mansyon, ang prinsipe ay nagrereklamo sa sarili dahil hindi niya maintindihan kung bakit ibinigay ng kanyang ama ang Black Blade sa isang hindi kilalang tao. Ang espada ay nakuha pa noong panahon na ang hari ay isang adventurer. Sa isang partikular na paglalakbay, pumasok siya sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon kasama ang 6 na soberano. Habang ito ay isang mahaba at mapanganib na quest ay natagpuan nila ang pangunahing kayamanan ng dungeon. Ang espada ay gawa sa hindi kilalang material na mas matibay kaysa sa anumang nakita nila at kahit ano pang kasanayan at kapangyarihan ang ginamit upang subukan ito, walang ni isang gasgas dito kaya tinawag itong Indestructible Sword. Ang pinakamalaking tanong nila tungkol dito ay kung paano napunta sa masamang kalagayan ang isang sandata na napakatibay, ngunit ang mga kasagutan ay hindi na matutuklasan ngayon dahil sa ibinigay na ng hari ang espada. Subalit naiintindihan ng prinsipe ang mga motibo ng hari dahil ang kalagayan ng kaguluhan sa kaharian ay lalo pang lumala sa mga nakaraang buwan. Kaya posible na umaasa ang hari na magdadala ng pagbabago si Noor. Sa parehong sandali sina Noor at Len ay nasa tabi ng isang tindahan ng pagkain at tinanong niya ang babae kung okay lang ba na magkasama sila, ngunit sabi ni Len na okay lang dahil siya ay kumikilos bilang isang adventurer ngayon kaya't malaya siyang gawin ang gusto niya. Dahil dito ay sinabi ni Noor na plano niyang pumunta sa guild pagkatapos nilang kumain, ngunit hindi pa rin siya komportable sa relasyon nila bilang kanyang guro at estudyante niya na si Len at di niya iniisip na siya ay karapat-dapat tawaging guro, ngunit si Len ay sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta na parang normal lang. Iniisip ni Noor na kung kukunin niya ang ilan sa kanyang karaniwang errand quests mula sa guild, maiintindihan ni Len na si Noor ay isang ordinaryong tao lamang at mawawalan ng interes. Ngunit sa pagkasabik ni Len na sumunod sa kanya ay mukhang hindi ito mangyayari. Pagkatapos ng tanghalian,
pumunta sina Noor at Len sa guild at ang guildmaster ay nagtataka na makita si Noor na casual lang nakasama ang prinsesa, kaya tinanong niya si Noor kung ano ang nangyayari at paalala ni Len sa guildmaster na habang siya ay narito, isa lamang siyang adventurer kaya huwag siyang tawaging prinsesa. Humingi ng paumanhin ang guildmaster kaso mas nalito siya kaysa sa dati kaya tinanong niya si Noor tungkol dito at sinabi ni Noor na ito ay isang komplikadong kwento, ngunit alam ng guildmaster na matagal na niyang ginagawa ang trabaho na ito at ayaw niyang masangkot sa mga komplikadong sitwasyon, kaya tinapos niya ang usapan at tinanong si Noor kung siya ay dumating para kumuha ng isa pang quest. Kinumpirma ni Noor ito at humiling ng isang quest na kaya ng 2 tao. Tiningnan ng guildmaster ang mga available na quests at dahil sasama si Len kay Noor na siya ay Silver B rank, kwalipikado na si Noor na kumuha ng Goblin Hunting quest na ikinagulat niya. Ang Goblin quests ay pangunahing pagsubok para sa mga bagong adventurer upang masubukan ang kanilang mga kasanayan, kaya siya ay nasa sabik na payagan siyang kumuha ng ganitong quest at sinabi ng guildmaster na normal na si Len ay kayang gawin ang quest na ito o mas mataas na antas na mag-isa. Ngunit dahil si Noor ay F-rank ay ito ang pinakamainam na quest na kaya nilang gawin. Masaya si Noor na sa wakas ay magkakaroon ng isang quest na hindi lamang tungkol sa labor, ngunit medyo nakakaramdam siya ng pagdududa dahil ito ay nangangahulugang aasa siya sa ranggo ni Len para sa kanyang personal na pakinabang at ngayon, sinusubukan niya na mapaalis si Len kaya hindi niya iniisip na karapat-dapat siyang umasa sa kanya ngayon. Tinanong niya si Len kung okay lang ito sa kanya dahil gagamitin ni Noor ang kanyang ranggo upang tanggapin ang trabaho na ito, subalit sinabi ni Len na okay lang dahil masaya siyang tumulong sa anumang paraan at masaya si Noor na marinig na okay lang ito kay Len, kahit na may alinlangan pa rin siya sa pag-asa sa isang bata. Subalit dahil para ito sa isa sa kanyang mga pangarap ay handa siyang sumama at kinuha ang kanyang espada upang umalis, kaso ay hindi pa nagbibigay ng anumang impormasyon ang guildmaster tungkol sa quest kaya't kailangang bumalik ni Noor at tanungin kung saan eksaktong pupunta sila. Matapos aprubahan ang quest, itinuro ng guildmaster ang isang mapa at sinabi kay Noor na dapat silang pumunta ni Lin sa lugar na ito, pinapayagan lang silang iulat ang mga halimaw na aktwal nilang nahuli at kilala ang lugar bilang The Forest of Beasts at ayon sa mga patakaran ng guild, kailangan nilang ibalik ang tamang tainga ng mga goblin na kanilang mapapatay upang makakuha ng compensation. Gayunpaman ay may mga ulat na ang populasyon ng mga goblin ay unti-unting nababawasan kaya kung sakaling wala silang matagpuang goblin, pinapayagan silang magdala ng mga halamang gamot o iba pang bagay bilang kapalit at nang maayos na ang lahat, pumunta sina Noor at Lin sa mga gatekeepers kung saan kailangang i-review ang kanilang impormasyon. Matapos ma-verify ang lahat doon ay pinapayagan silang umalis para sa kanilang quest at ilang sandali pa, nakarating na sila sa Forest of Beasts at ito ang unang pagkakataon ni Noor na makakita ng makapal na halaman at iba ito sa mga punong karaniwan niyang nakikita sa Southern Forest. Habang nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita ni Noor, tinanong niya si Lin kung maaari niyang ikwento ng kaunti tungkol sa mga goblin dahil gusto niyang malaman kung ano ang mga ito bago siya makatagpo ng isa. Nauunawaan ni Lin at sinimulan niyang ikwento na ang mga goblin ay mga halimaw na karaniwang nangaso ng maliliit na hayop at nangongolekta ng prutas para sa pagkain subalit kilala rin silang umaatake sa mga tao. Kung hindi mapipigilan, maaaring mabilis lumaki ang kanilang populasyon kaya't nagbibigay ang guild ng mga quest tulad nito upang makatulong na kontrolin ang populasyon ng goblin, ngunit mahalaga rin ang mga goblin sa ekosistema ng kagubatan kaya't hindi dapat sila hulihin hanggang sa maubos. Nagpapasalamat si Noor sa impormasyon at humanga siya sa dami ng kaalaman ni Lin tungkol sa pag-a-adventure, pero nangangahulugan din ito na wala na siyang maituturo kay Lin at habang pailalim sila sa kagubatan, ginamit nito ang kanyang kakayahan sa paghahanap upang mag-scan ng mga malapit na goblin kaso wala siyang natagpuan. Sa normal na kalagayan, dapat sana ay nakatagpo na sila ng kahit isang goblin kaya't mukhang totoo ang mga balita tungkol sa pagbaba ng bilang ng goblin at habang walang natagpo ang goblin, nakakita si Lin ng halimaw na parang goblin ngunit malayo pa ito. Dahil wala silang ibang halimaw na mahuhuli ay pumayag si Noor na hanapin ang hindi kilalang halimaw na ito, pumasok sila ng mas malalim sa kagubatan at habang pailalim sila ay mas lalo itong naging makapal, na nagbibigay sa lugar ng isang nakakatakot na pakiramdam. Ito ang uri ng lugar na gustong maglaan ng oras ang goblin at habang naglalakad sila, napansin ni Lin ang isang kakaibang bagay dahil biglang nawala ang presensya ng halimaw na kanilang sinusundan at dumating sila sa lugar kung saan dati nang naramdaman ni Lin ang halimaw.
ngunit tila walang anuman dito. Gayunpaman ay napansin ni Noor ang isang pares ng nakalawit na mga paa na nakalutang sa hangin kaya nagsagawa si Lin ng isang uncover spell at nagpakita ng isang malaking goblin sa gitna ng kagubatan. Tinanong ni Noor kung ano ang bagay na iyon at sinabi ni Lin na iniisip niyang isa itong goblin. Dapat sana'y nilinaw niya na ang karaniwang mga goblin ay walang 10 pack-ups dahil ngayon iniisip ni Noor na lahat ng goblin ay dapat ganito kalaki. Ang goblin ay kumuha ng 2 puno upang gamitin sa pag-atake sa kanila at si Lin ay lubos na natakot, ngunit iniisip lang ni Noor na natatakot siya dahil wala siyang gaanong karanasan sa labanan. Ang tunay na dahilan kung bakit siya natataranta ay dahil ang halimaw na iyon ay isang Goblin Emperor. Ang Goblin Emperor ay isang halimaw na nilikha ng mga siyentipiko sa pamamagitan ng pagkulong ng isang goblin sa gym na may tanging protein powder at steroids. Bukod pa sa pagiging napakalakas ay kaya nitong kainin ang ibang goblin at kunin ang kanilang lakas upang maging mas malakas. Sumagot si Noor at sinabi kay Lin na walang dapat ipag-alala dahil sa kanyang limitado na kaalaman sa goblin. Kahit ang mga bagong adventurer ay kayang talunin ang bagay na ito at ang pagkakakita kay Noor na nananatiling kumpiyansa ay nagbigay kay Lin ng maling impresyon na alam na ni Noor ang tungkol sa Goblin Emperor bago pa man, kaya siya ay nasabik na alisin ang seryosong banta na ito. Ngayon ay mas lalo pang tumaas ang respeto ni Lin kay Noor at dahil tila kumpiyansa siya na kaya nilang manalo sa laban na ito, nagpa siyang magpakita ng kaunting tapang at tumayo sa tabi niya upang labanan ang goblin. Sumugod ang goblin papunta sa kanila kaya si Noor ay nagposisyon at pinigilan ang lahat ng mga atake nito. Napagtanto ng goblin na masyadong bihasa si Noor kaya sinubukan nitong itulak siya sa isang sulok upang makakuha ng kalamangan. Subalit alam ni Noor ang ginagawa ng goblin kaya tinalo niya ito at habang nakatulala ang goblin, inutusan niya si Lin na umatake. Nagbitaw si Lin ng isang wind spell kasunod ang mga yelong sibat, ngunit kahit na ganoon ay masyadong mabilis ang paggalaw ng goblin para makuha niya ito ng maayos at nang huminto ang goblin sa pagtakbo, nagtapon ito ng malaking puno kay Lin pero bago pa siya matamaan ay tumakbo si Noor sa harapan niya at pinigilan ang atake. Patuloy na nagtapon ng mga puno ang goblin kay Noor at sa wakas naisip nitong matapunan siya sa pamamagitan ng pagtapon ng maraming puno mula sa itaas at isa mula sa harap, kaya't hindi na kayang pigilan ni Noor ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Sa kabutihang palad bago pa matamaan si Noor ay gumamit si Lin ng Wind Blast spell at pinasabog ang mga puno habang nananakit sa goblin. Nagpasalamat si Noor sa tulong ni Lin kaso nang tiningnan niya muli ang goblin, nagulat siya na mabilis itong gumagaling. Ang bato sa ulo nito ay marahil nagpapahintulot na maibalik ang lakas nito kaya sa ganitong sitwasyon, siguradong maubos ang kanilang lakas bago nila ito matalo at noon ay naisip ni Noor ang isang paraan upang talunin ang goblin, kaya hiningi niya kay Lin na magpaputok ng wind blast sa kanyang likuran. Iniisip ni Lin na ito ay isang baliw na ideya dahil ang isa sa kanyang mga wind blast ay sapat na upang wasakin ang mga pader ng kastilyo kaya tiyak na masusugatan ng malubha si Noor. Ngunit gusto pa rin ni Noor na gawin ang plano at bukod pa rito, may espada siya sa kanyang likuran kaya hindi siya tatamaan ng direkta at ang tanging pagkakataon nilang manalo ay maging mas mabilis kaysa sa goblin, at ito lang ang plano nila kaya pumayag si Lin na tumulong. Habang naghahanda ang goblin na umatake muli ay nagpaputok si Lin ng wind blast kay Noor at pinalipad siya ng mabilis at nawalan siya ng malay sandali pero pagkatapos niyang magkamalay muli, ginamit niya ang kanyang physical enhancement upang patatagin ang sarili at ginamit ang feather step upang maiwasan ang mga itinatapon na mga puno, at low heel upang bawasan ang stress sa kanyang katawan. Ito ay nagbigay daan sa kanya na makalapit sa goblin at tamaan ito sa noo, natanggal ang monostone at sa pagkatanggal ng bato ay mas madali nang patayin ang goblin kaya hiningi ni Noor kay Lin na tapusin ito, kaso dahil sa matinding sakit na nararanasan ng goblin ay hiningi niya na huwag nitong pahirapan pa. Pumayag si Lin kaso pagkatapos ay sinunog niya ang goblin hanggang sa mamatay at hindi niya iniisip na iyon ay isang kamatayan na walang pagdurusa. Sa kabutihang palad ay tapos na sila sa kanilang quest para sa araw na ito, ngunit sinabi ni Noor na iiwasan na niyang sumama sa mga quest na pumatay ng goblin dahil malinaw na hindi pa siya sapat na malakas para dito sa ngayon. Sa gabi ay natanggap ng prinsipe ang balita tungkol sa Goblin Emperor na tinalo ni Noor at Lin at halos tiyak niyang ang Magic Empire ang may kinalaman dito, ngunit ang talagang nag-aalala sa kanya ay ang kalinisan ng monostone na nakatanim sa ulo ng goblin. Ang ganitong bagay ay maaaring manggaling lamang sa Holy Theocracy of Mithra kaya't kailangan din nilang mag-alala tungkol dito.
Tinanong ng prinsipe kung kumusta si Lin pagkatapos ng laban at nalulugod siyang marinig na minor wounds lamang ang natamo niya sa kabila ng pagharap sa ganoong halimaw. Ayon sa kwento ni Lin sa Secret Course, ang goblin ay gumagamit ng mataas na antas ng cloakang magic kaya't malamang na nasa kagubatan na ito ng ilang araw at nagulat ang prinsipe na may cloakang magic ang goblin na hindi man lang napansin ng kanilang special forces. Ngunit bukod doon, paano nga ba nailipat ng Magic Empire ang napakalaking halimaw na iyon sa kaharian ng hindi napapansin ng kahit sino? Kahit pa ito ay ginawa gamit ang summoning magic ay dapat sanay na-detect ito ng magic networks ng kaharian. Tinanong niya kung may anumang indikasyon na nasa kagubatan ang Goblin Emperor at nabanggit ng Secret Course na may pagbaba ng bilang ng mga regular na goblin sa lugar, na naging dahilan upang mag-post ng mga trabaho ang guild para magsagawa ng investigasyon. Kung sakaling hindi ito isang isolated incident ay gumawa sila ng listahan ng lahat ng kakaibang pangyayari sa loob ng nakaraang 3 buwan, pinapasalamatan sila ng prinsipe at hiniling na patuloy silang mag-imbestiga sakaling may mangyari pa upang maiulat ito sa kanya. Sa parehong oras, sina Nor at Lin ay nagulat sa guild upang makuha ang kanilang gantimpala at tinanong ng guildmaster si Nor kung kumusta ang kanyang unang goblin hunt at iniisip pa rin ni Nor na ang Goblin Emperor ay isang normal na goblin. Iginiit niyang mas mahirap ito kaysa sa inaasahan niya at kung wala si Lin upang suportahan siya ay wala siyang ideya kung ano ang gagawin niya. Tumawa ang guildmaster at inisip na si Nor ay nagtatago lang habang ginagawa ni Lin ang lahat ng trabaho. Si Nor ay masyadong humble upang bigyan ng credit ang sarili kaya sinabi niyang si Lin nga ang nagtapos nito, kaso nais niyang ipaalam na ang pulang bato sa noo ng goblin ay isang weak spot. Walang ideya ang guildmaster kung ano ang sinasabi ni Nor dahil ang mga regular na goblin ay walang magic stone sa kanilang mga ulo, kaya tinanong niya kung sigurado ba na isang goblin lang ang kanilang nilabanan at ayon sa kaalaman ni Nor, ang lahat ng goblin ay 12 talampakan ang taas kaya sinabi niyang ito ay isang normal na goblin at tinanggap ito ng guildmaster. Kumpleto na ang mga papeles kaya kailangan na lang nilang magbigay ng patunay ng pagpatay sa goblin. Kaso naalala nila na sinunog ni Lin ang katawan hanggang maging abo kaya wala silang may pakitang ebidensya. Sa loob ng kastilyo ay natanggap ni Prinsipe Rain ang isang ulat tungkol sa bawat kakaibang pangyayari na kamakailan lang naganap sa kaharian. Laking gulat niya nang malaman niyang marami sa mga ulat na ito ay katulad ng insidente na naganap sa kagubatan ng mga halimaw, na nangangahulugang malaki na ang impluwensya ng kalaban sa kaharian. Inutusan niya ang Secret Service na ipagtipon ang lahat ng miyembro na may kakayahang maghanap at pumunta sa kagubatan upang matukoy kung may mga kalaban doon. Nais din niyang tawagin ang 6 na pinuno upang tumulong dahil maaaring seryoso ang sitwasyon. Sumunod agad ang Secret Service sa kanyang utos at hindi makapaniwala si Rain na hindi niya agad napansin ang mga pangyayaring ito. Wala siyang ideya kung ano ang plano ng imperyo subalit dismayado siya na handa silang isusugal ang buhay ng mga inosenteng mamamayan para lang makuha muli ang karapatan sa dungeon. Samantala sina Nor at Lin ay kumakain at mabuti na lang at mabait ang guildmaster at ibinigay pa rin kay Nor ang gantimpala kahit walang pruweba. Alam niyang hindi magsisinungaling sila at maliit na bagay lang naman ang isang goblin kaya't wala siyang nakitang masama rito. Masaya si Nor na matagumpay niyang natapos ang kanyang unang hunting kasama ang babae, ngunit nagtataka siya kung hanggang kailan pa mananatili ito at malapit na maggabi na kaya't marahil nag-aalala na ang hari. Sakto na sinabi ni Lin kay Nor na uuwi na siya kaso babalik siya kinabukasan. Bago siya umalis ay dumating si Rain, pero hindi para kay Lin kundi para kay Nor at may pakiusap siya dito at humihingi siya ng paumanhin dahil biglaan ito. Gusto niyang pumunta si Nor sa isang lungsod sa Mountain District bukas ng umaga kasama si Lin. Magbibigay siya ng karwahe at kasama na rin ang escort para sa biyahe at syempre, mababayaran ng maayos si Nor kaya't pumayag siya dito kahit hindi malinaw ang detalye ng misyon at ang totoo, kaya siya pumayag ay dahil hindi pa siya nakasakay sa karwahe at gusto niyang maranasan ito. Habang tumawid ang karwahe sa tanawin, namangha si Nor sa ganda ng paligid dahil ang tanging lugar na nakita niya ay ang kanyang tahanan sa kabisera, ngunit si Lin ay hindi mukhang nag-e-enjoy sa biyahe at tinanong niya kung hindi ba gusto ni Lin ang tanawin. Sumang-ayon si Lin na maganda ito kaso naaawa siya kay Nor na nabigyan ng kahilingan mula sa kanyang kapatid. Sinabi niya na huwag siyang mag-alala dahil mababayaran siya ng maayos at may utang na loob pa siya kay Lin sa pagtulong sa kanya sa pagpatay ng goblin. Bago sila umalis ay ipinaliwanag ni Rain ang ruta ng kanilang karwahe, napupunta muna sila sa Mountain District ng Toros at maghihintay ng kaunti bago magpatuloy.
Kung walang kakaibang mangyayari doon, tatawid sila sa bundok papunta sa banal na teokrasya ng Mithra at tinanong niya kung talagang okay lang na mabayaran siya kahit wala siyang gagawin, at sinagot siya ni Rain na okay lang iyon kaso ang pagiging wala niyang gagawin ay sa pinakamahusay na sitwasyon lamang kung walang mangyayari. Umaasa si Lin na magiging maayos ang lahat kaso handa siya kahit may mangyaring hindi maganda, hindi niya gustong banggitin ito pero binigyan siya ni Rain ng lihim na utos bago sila umalis na may paparating na malaking krisis. Sa kabisera ng kaharian, wala nang magagawa si Rain upang pigilan ito kaya sinabi niya kay Lin na kung sakaling makakarinig siya ng balita tungkol sa pagkawasak ng kabisera ng kaharian, kailangan niyang tumakas papunta sa Mithra kasama sina Nor at ang kapatid niyang babae. Hindi niya sinabi kay Lin ang planong ito dahil alam niyang gugustuhin niyang manatili at lumaban para sa kabisera, at ayaw niyang ilagay ito sa panganib at sa palagay ni Lin, hindi magandang ideya na iwan ang kabisera sa ganitong sitwasyon pero iginiit ni Rain na napakahalaga ng trabaho niya. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ni Rain na mapanatiling ligtas si Lin, sa kasalukuyan ay nagpapahinga sila at ang iba pa sa tabi ng ilog at humingi siya ng paumanhin kay Nor sa pagkakasangkot nito sa gulo. Hindi maintindihan ni Nor kung ano ang ibig sabihin ni Ens dahil dapat ay isang ordinaryong paglalakbay lang ito. Napansin din ni Nor na mukhang may iniisip si Ens, kaya't tinanong niya kung may bumabagabag sa kanya at sinabi lang ni Ens na medyo nag-aalala siya sa kasalukuyang tungkulin niya bilang escort, na nangangahulugang kailangan din niyang panatilihing ligtas si Nor. Iginiit ni Nor na hindi siya dapat mag-alala dahil kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya, at kung kinakailangan ay tatakas na lang siya at sinabi ni Ens na hindi siya dapat mag-alala dahil kaya niyang protektahan si Nor at Lin gamit ang kanyang kalasag. Namangha siya nang ipakita ni Ens ang kanyang kalasag na gawa sa berdeng liwanag, sinabi nito na maaari siyang magtago sa likod ng kalasag kung sakaling nasa panganib sila at ayon kay Lin, si Gilbert ay sapat na malakas upang pabagsakin ang isang dragon at halos kasing lakas naman ni Ens si Gilbert. Samantala ay nararamdaman ni Nor na mahina siya dahil halos hindi niya kayang labanan ang isang goblin. Binanggit niya kay Ens na siya ay napakahusay kaso hindi ito itinuturing ni Ens na talento at natuklasan niya ang kanyang espesyal na kapangyarihan noong siya ay bata pa sa ampunan, ngunit hindi niya alam kung ano ito. Isang araw ay nakita ng kaibigan niya ang liwanag na nagmumula sa kanyang kamay at hinawakan ito, na nagdulot ng sugat sa kaibigan niya at matinding trauma ito para kay Ens. Ngunit nang malaman ito ng mga matatanda ay agad nilang pinagaling ang bata at kinausap si Ens tungkol sa kanyang kakayahan. Hindi siya napapagalitan dahil aksidente lang ang nangyari, ngunit interesado ang mga matatanda sa kanyang kakayahan at ipinakita ni Ens ang kanyang berdeng liwanag at kinilala ito bilang isang kaloob mula sa kalangitan. Maaari itong maging anyo ng espada upang labanan ang mga kaaway o kalasag upang protektahan ang mga mahal niya. Isang versatile na kapangyarihan ito na maaaring magwasak ng isang bansa depende sa paggamit nito, kaya't sinanay siya ng mga sovereign na gamitin ito ng tama at ang pangunahing nagturo sa kanya ay ang Shield Sovereign, at hindi nagtagal ay kaya na niyang lumikha ng kalasag na kayang pigilan ang mga malaking bato. Kahit na kontrolado na ni Ens ang kanyang mga kapangyarihan, ang insidente sa kanyang kaibigan ay nagdulot ng takot na baka makasakit siya ng iba at kaya sadyang nilalayo niya ang sarili sa mga tao sa paligid niya. Ngunit noong araw na nakilala niya si Nor nagulat siya nang maalala niyang narinig na niya ang pangalan nito. Sa isang misyon kasama si Dandal ay niligtas lang ni Nor si Ens mula sa isang higanteng mantis, kaso may iba pang mga halimaw sa unahan at ang mga sundalong kasama nila ay nagsisimulang mapagod. Binanggit ni Dandal na sana ay may isang tulad ni Nor pa rin sa paligid. Si Nor ay nakatanggap ng pagkilala mula sa amain ni Ens bago pa man niya magawa ito, kaya nagkaroon siya ng natural na selos kay Nor kahit hindi pa niya ito nakikilala noon at kaya't noong unang pagkikita nila, naging malamig ang pakikitungo ni Ens kay Nor at hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin niya ang selos. Subalit ayaw niyang hayaan ang kanyang damdamin na makaapekto sa misyon dahil kailangan niyang protektahan si Lin sa lahat ng paraan. Habang nagpapatuloy sila sa bukirin ay napansin ni Nor ang isang kakaibang patay na bahagi ng bukid. Agad na naramdaman ni Lin na may mali kaya't nagcast siya ng uncover spell at tinanggal ang concealment magic upang ibunyag ang isang higanteng makamandag na palaka. Samantala sa kabisera, lumala na ang sitwasyon gaya ng inasahan ni Rain at maraming halimaw ang nakita sa buong kabisera at habang abala ang warrior corps sa pagharap dito, pero kulang pa rin sila ng mga sundalo at iniutos ni Rain sa mga tropa na harangan ang daan upang pigilan ang pag-usad ng mga halimaw.
Habang ginagawa ito ay nais niyang tumulong ang Secret Service at mga mangangaso, hindi pa rin makapaniwala ang hari na kaya ni Dory na magdulot ng ganitong kalaking pagkawasak dahil lang sa hindi niya nakuha ang gusto niya. Sa kasamaang palad ay mukhang hindi pa ito ititigil ni Dory at tinanong ng hari kung nasaan ang 6 na pinuno, at sinabi ni Rain na naipadala na silang lahat sa iba't ibang lugar dahil sa mga napakalakas na halimaw na lumitaw. Dahil dito ay kumakalat ang kanilang puwersa at pababa ang kanilang tsansa ng tagumpay, ngunit kahit papaano ay nagawa ni Rain na mailigtas si Lin sa tamang oras at samantala ay kasama ni Lin at ng iba pa, pagkatapos mag-cast ni Lin ng uncover spell ay may isang batang lalaki ang inatake ng halimaw. Nakita ni Ens ang halimaw at nakilala ito bilang isang Black Death Dragon, pero sa pag-atake ng halimaw sa bata ay hindi nagtanong si Nor at agad na tumalon upang ipagtanggol ito at nang sasaktan na sana ng halimaw ang bata, dumating si Nor sa harap niya at tinanggal ang atake. Samantala ay tinanong niya si Lin kung napansin niyang sabay lumitaw ang bata at ang halimaw, na nangangahulugang nagtatago rin siya ng spell at iisa lang ang ibig sabihin nito na ang bata ay maaaring isang Demonkin. Naalala ni Lin ang pag-uusap nila ni Rain tungkol sa Demonkin at ang Demonkin ay halos kapareho ng tao subalit may espesyal na kakayahang bumuo ng mental na ugnayan sa mga halimaw. Dahil dito ay mas malapit sila sa mga halimaw kaysa sa mga tao at kadalasang tinitingnan bilang mga masasamang nilalang, may mga ulat na halos nalipol ang mithra ng mga Demonkin 200 taon na ang nakalipas, kaya't malawakan na hinuhunting ng mga tao ang mga Demonkin. Inakala na naubos na ang mga Demonkin, ngunit may ilan pa ring natitira sa mundo at dahil sa kasaysayan at halos pagkalipol nila ay labis silang napupuot sa mga tao. Dahil Demonkin ang batang iyon ay ibig sabihin lang nito na siya ang nagdala ng halimaw upang subukang salakayin ang kabisera. Hindi makapaniwala si Ens na tutulungan ni Nor ang isang malinaw na kaaway, ngunit sa anumang sitwasyon ay iniisip pa rin ni Lin na dapat silang tumulong kay Nor. Gayunpaman ay dinala siya pabalik ni Ens at sinabing hindi niya papayagan si Lin na tumulong dahil hindi ito ligtas. Habang pinipigilan ni Nor ang mga atake ng palaka ay napagtanto niya na mas mahina ito kumpara sa goblin na nilabanan niya kasama si Lin, kaya't kung mapipigilan niya ito hanggang makarating sila ay madali na itong mapapatay. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ni Nor at nagsimulang maglabas ng itim na gas ang palaka patungo sa kanya. Karaniwang tatalon palayo si Nor upang iligtas ang sarili kaso kung gagawin niya iyon ay masasaktan ang bata, kaya't napagpasyahan niyang harapin ang gas. Sa kasamaang palad ay nagdulot ito ng pagkalason kay Nor at ang epekto nito ay sobrang masama para sa kanyang kalusugan, nagsimulang magdugo ang kanyang bibig at mga mata habang kumakalat ang lason at alam niyang nakamamatay ang lason na ito. Bumagsak siya sa lupa habang nawawalan ng lakas ang kanyang katawan at muling maglalabas ng lason ang palaka. Gustong tumakbo ni Lin upang iligtas siya kaso pinigilan siya ni Ens at babala na mas malaki ang susunod na ulap ng lason kaya't malalagay lamang siya sa panganib. Tungkulin ni Ens na protektahan si Lin sa lahat ng paraan, kaya't kung masisigurado niyang mabubuhay si Lin ay maibabalik ang kaharian sa pinakamalalang sitwasyon at bukod pa rito, ang isang hininga mula sa Black Death Dragon ay tiyak na kamatayan kaya't kahit na may pinakamagaling na manggagamot sa mundo, hindi pa rin nila maililigtas si Nor. Habang muling naglalabas ng lason ang halimaw, ginamit ni Ens ang kanyang kalasag upang harangin ito kaso may ilang lason na nakalusot kaya't nagsimulang gumamit si Lin ng Purify upang subukang pigilan ito, ngunit hindi sapat at habang nagpupumilit pigilan ang lason ay humingi ng paumanhin si Ens kay Nor sa pag-iwan sa kanya upang mamatay. Labag ito sa kanyang mga prinsipyo na baliwalain ang isang tao na nasa bingit ng kamatayan sa harap niya. Ngunit wala siyang magawa at sa kanyang pagkabigla ay nakita niyang patuloy pa rin si Nor sa pakikipaglaban sa palaka, kahit na may dugo na lumalabas sa kanyang bibig at mga mata. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit mataas ang pagtingin ni Dandal kay Nor dahil sa hindi matitinag na kagustuhan niyang protektahan ang iba kahit anuman ang kapalit, subalit kahit na gusto pa ni Nor na ipagpatuloy ang laban ay malapit na siyang mapatay ng lason. Maya-maya ay muling bumagsak si Nor sa lupa at nakita niyang marami siyang dugo. Ngunit sa kung anong dahilan ay sinabi niyang mabuti ito at mukhang may plano siyang talunin ang palaka pagkatapos ng lahat. Matapos ang lahat, makakakita tayo ng kaunting kwento tungkol sa batang mula sa lahi ng demonyo, mula pa noong araw na siya at ang iba pang tinatawag na sumpang mga bata ay ipinanganak, sila ay pinandidirihan ng mundo dahil sa kanilang kakayahang kontrolin ang mga halimaw. Sila ay ikinulong sa isang selda at binibigyan ng nakakasuka na pagkain,
ang kakayahang kontrolin ang mga halimaw ay matagal nang umiiral at dati ay ginagamit lamang sa pagkontrol ng mga hayop sa bukid, ngunit sa kalaunan ay may nagpa siyang gamitin ito para kontrolin ang mga halimaw at gamitin sa digmaan, kaya't simula noon ay kinamuhian na ang kapangyarihang ito. Habang nasa bilangguan ay araw-araw na binubugbog ang bata ng walang dahilan, nang magtanong siya kung ano ang ginawa niya para maranasan ang ganitong kalupitan, lalo pa siyang binugbog hanggang halos hindi na siya makilala at dagdag pa rito, hindi siya binigyan ng pagkain sa loob ng 3 araw. Natutunan niyang hindi na sumagot para mabawasan ang sakit na nararanasan niya, sa kalaunan siya'y inilagay sa harap ng mga tao sa bayan upang kamumuhian at masaktan ng kahit sino. Ganito karaniwang itinatrato ang mga bata mula sa lahi ng demonyo kaso para sa batang ito, mas malala ang dinanas niya dahil mayroon siyang kakayahang bumabasa ng isip. Naririnig niya ang lahat ng malupit na iniisip ng mga tao at nang malaman ng mga tao na kaya niyang basahin ang isip, lalo pa siyang kinamuhian at mas malupit na sinaktan kaso sa kabila ng lahat ng paghihirap na ito, hindi kailanman sumagi sa isip ng bata ang paghihiganti. Kinamumuhian niya ang kanyang sitwasyon, ngunit ayaw niyang manakit ng ibang tao at isang araw ay inutusan siya ng kanyang tagapagbantay na kontrolin ang 2 halimaw at gamitin ito upang salakayin ang kalapit na kaharian. Tinangka ng tagapagbantay na hikayatin ang bata sa pamamagitan ng pag-aalok na bawasan ang kanyang araw-araw na pambubugbog at bibigyan pa siya ng bahagyang mas maayos na tinapay. Ngunit kung tatanggihan ng bata ay mas malala pa ang mararanasan niya, tinangka ng bata na basahin ang isip ng kanyang tagapagbantay upang malaman ang plano nito, ngunit may suot na mahiwagang gamit ang lalaki na pumipigil sa pagbasa ng isip at kaya't napilitan ang bata na tanggapin ang alok dahil sa takot sa kanyang buhay at sa kapwa niyang mga tulad niya. Nagpasya siyang gamitin ang halimaw upang patayin ang mga tao sa kaharian, ngunit sa daan ay nabasag ang barrier sa paligid niya at nawala ang kanyang konsentrasyon sa isang saglit, nakawala ang halimaw mula sa kanyang kontrol at habang tinatangkang ibalik ang kontrol ay tinamaan siya ng halimaw at napagtanto niyang nagkamali siya. Dahil sa kanyang kabiguan, malamang na mas higit na maghirap ang iba pang mga lahi ng demonyo, ngunit habang nalulungkot siya para sa kanila ay natutuwa siyang mamamatay siya nang hindi napilitang pumatay ng sinuman, naisip niya na kung siya'y muling ipapanganak ay sana hindi na siya tretuhin ng masama sa kanyang susunod na buhay. Siguro magkakaroon siya ng mabait na pamilya at makakakain ng masarap na pagkain, kaya't isinara niya ang kanyang mga mata at naghanda ng yakapin ang kamatayan. Ngunit bago pa siya mapatay ay dumating si Nor upang ipagtanggol siya. Hindi maintindihan ng bata kung bakit may isang tao mula sa kaharian na handang isakripisyo ang buhay para iligtas siya, habang nagpapalabas ng lason ang halimaw ay parehong tinamaan si Nor at ang bata ng malakas na dosis, ngunit kahit may kakayahan si Nor na gumamit ng basic healing magic sa kanyang sarili upang labanan ang lason ay pinili niyang gamitin ito para iligtas ang bata habang patuloy na lumalaban. Hindi nagtagal ay bumagsak si Nor dahil sa lason sa kanyang sistema, ngunit tiwala siyang makakalampas siya at ang tiwala ni Nor ay nagmumula sa isang pangyayari sa kanyang kabataan matapos mamatay ang kanyang ina at bumalik siya sa kanilang tahanan, pumunta siya sa gubat isang araw upang maghanap ng sangkap para sa hapunan. Matapos ang buong araw sa gubat ay nakalikom siya ng maraming damo. Hindi siya sigurado kung ano-ano ang mga damong ito kaso inisip niyang walang masama kung ilalagay niya lahat ito sa kanyang sopas para sa hapunan, ngunit ito ang pinakamasamang pwedeng mangyari at si Nor ay nagdurugo na sa sahig dahil ang sopas pala ay lubhang nakalalasan. Walang tao sa paligid upang tulungan siya, kaya tiyak na mamamatay siya kung hindi siya gagawa ng paraan upang iligtas ang kanyang sarili. Ginamit niya ang kanyang mababang kakayahan sa paghilom upang makaligtas hanggang sa umaga. Nang siya'y nakatayo na muli, lumabas siya upang maghilamos at pumunta sa silid-aklatan upang alamin kung ano ang kanyang kinain. Napagtanto niyang ang pulang damo na kanyang nakuha ay tinatawag na Dragon Ruin at minsan nang binalaan siya ng kanyang ina na huwag itong kainin, hindi siya makapaniwalang nagawa niya ang ganitong kalokohan. Ngunit ang pagkakalason ay hindi sapat para pigilan si Nor sa pagtatrabaho. Si Nor ay nagpupumilit na makarating sa labas upang ipagpatuloy ang kanyang araw-araw na pagsasanay. Ngunit dahil sa sobrang kahinaan dulot ng lason ay bumagsak siya sa lupa sa sakit. Gumamit muli siya ng low heel upang makarecover at sa kanyang pagkagulat, nagising siya makalipas ang ilang oras matapos mawalan ng malay at mas maganda na ang kanyang pakiramdam kaysa sa dati. Hindi na sumasakit ang kanyang tiyan na mabuting bagay kaso ngayon ay ramdam niyang sobrang gutom siya.
Bumalik siya sa gubat upang maghanap ng makakain at naging maingat siya na hindi muling makuha ang Dragon Ruin Plant. Habang ini-inspeksyon ang halaman ay kinagat siya sa puwitan ng isang poison spike snake at napatay niya ito sa suntok, ngunit ang ahas ay kilalang napakamakamandag kaya't bumagsak muli si Nor dahil dito. Subalit habang ang isang karaniwang tao ay maaaring patay na sa ngayon, nagising si Nor makalipas ang ilang oras at tila ayos na naman siya at hindi siya makapaniwalang nakaligtas siya at dahil napatay na niya ang ahas, naisip niyang dalhin ito pauwi at subukang kainin. Inisip niya na kung nakaligtas siya sa kagat ng ahas ay wala nang masamang epekto ang pagkain nito at tama siya, dahil ang lason ay wala nang masyadong epekto sa kanya at sa katunayan ay masarap pa ito. Kinabukasan ay bumalik si Nor upang subukan ang kanyang teorya kaya't hinanap niya ang isa pang poison spike at pinilit itong kagatin siya upang makita ang mangyayari. Tulad ng kanyang inisip ay mas mabagal na ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan kumpara kahapon, kaya't naniwala siyang nakakuha siya ng isang uri ng resistensya sa lason at nasasabik siya dahil inisip niyang maaaring ito na ang susi upang makakuha ng bagong kakayahan, kaya't sinadya niyang maghanap ng mga bagay na may lason upang kainin sa pag-asang makakuha ng bagong kakayahan. Minsan ay bumagsak siya dahil sa sobrang dami ng lason, ngunit palagi siyang bumabangon at patuloy sa pagkain kahit gaano pa karami na dugo ang mawala sa kanya, hindi siya nakakuha ng anumang kasanayang may kinalaman sa lason. Ngunit sa pamamagitan ng pagkain ng lason ay natutunan niyang magustuhan ang lasa ng mga nakalalasan na bagay. Kaya ngayon ay kahit siya ay tinatakot ng halimaw, ang iniisip lang niya ay kung gaano kasarap ang magiging lasa ng palaka matapos niya itong patayin at sinubukan ng palaka na durugan siya, ngunit nag-backflip siya sa tamang oras at bumalik sa kanyang mga paa. Noong una dahil sa sobrang lakas ng lason ng palaka ay inabot ng ilang sandali bago natural na nakontra ni Nor ang epekto nito, kaya't siya ay bumagsak ng sandali at ngunit ngayon, nagkaroon na siya ng sapat na oras upang maging ganap na imyon sa lason ng palaka kaya't muli siyang lumaban. Habang pinipigilan niya ang mga atake ng palaka, unti-unti niyang winasak ang lahat ng mga kuko nito at nang subukang tumalon sa kanya ang halimaw, sinuntok niya ito sa mukha at nabasag ang lahat ng mga ngipin nito. Ngayon ay napagtanto na ng palaka na hindi na niya kakayanin si Nor, kaya't nagsimula itong mag-ipon ng malaking lason upang sumabog kaso para kay Nor ito'y isang libreng pagkain lang, at bago pa makapaglabas ng lason ang halimaw ay ginamit ni Nor ang kanyang espada upang masara ang bibig nito, na nagdulot ng pag-ipon ng lason sa loob ng katawan ng palaka hanggang sa ito'y sumabog. Natutuwa si Nor na nagtagumpay siya kaso nagtataka siya kung paano nakarating ang ganitong kamandag na palaka sa lugar na iyon. Ngunit para sa kanya ay mas maraming lason ang isang bagay ay mas masarap ito, bigla niyang naalala na may bata sa likuran niya kaya't lumingon siya upang tanungin kung ayos lang ang bata. Sumagot ang bata na siya ay maayos, ngunit halatang may sakit kaya't inirerekomenda ni Nor na ipagamot ito kay Lin pagkatapos nilang matapos doon, tinanong ni Nor ang bata kung ano ang ginagawa niya sa lugar na iyon at ayaw magsinungaling ng bata, kaya't sinabi niyang siya ang nagdala ng palaka doon. Ginawa niya iyon dahil nangako siyang ipapasok ang palaka sa lungsod, nag-iisip si Nor at naisip niyang baka ang bata ay isang magsasaka ng palaka at naniwala siyang ang bata ay nagtago sa isang barrier dahil ayaw nitong manakawan ng masarap na karne ng palaka, kaya't humingi siya ng paumanhin sa bata dahil sinira niya ang alaga nito. Nag-alok si Nor na bayaran ang bata kahit ilang taon pa ang abutin, ngunit sinabi ng bata na hindi na iyon mahalaga sa kanya at tinanggap ni Nor ito. Ngunit nagtataka pa rin siya kung paano nagawa ng isang batang tulad niya na dalhin ang palaka hanggang doon. Sa pag-atubili ay inamin ng bata na mayroon siyang kakayahang kontrolin ang mga halimaw, kaya't nagawa niyang dalhin ang halimaw doon at naisip ni Nor na ang bata ay may kakaibang kasanayan upang magawa iyon, ngunit nilinaw ng bata na hindi ito kasanayan kundi isang kakayahang likas sa kanya. Dagdag rin ng bata na siya ay mula sa lahi ng demonyo subalit sa inaasahan niyang magagalit si Nor sa kanya, nagsimulang mag-isip si Nor tungkol sa mga bagay na magagawa niya kung siya ay may ganoong klase ng kapangyarihan. Halimbawa ay magagamit niya ang mga hayop sa pagtulong sa bukid, makakapagpadala siya ng mga mensahe gamit ang mga ibon at hindi na niya kailangang mag-alala na maambush ng halimaw sa gabi, kaya't medyo ninanais niyang magkaroon ng ganoong kakayahan. Tinanong siya ng bata kung talagang hindi siya natatakot sa kanya at sa kanyang kakayahan, ngunit hindi nakikita ni Nor kung bakit siya dapat matakot dahil ang kakayahan ng bata ay sobrang useful,
Nagulat ang bata nang malaman niyang iniisip ni Noor na ang kanyang kakayahan ay kapaki-pakinabang kaya't napaluha siya dahil hindi niya inakala na magkakaroon ng kahulugan ang kanyang buhay. Nakikita ni Noor ang sarili niya sa bata, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit mababa ang tingin ng bata sa sarili kahit na mayroon siyang napakagandang kakayahan. Inisip ni Noor na baka may malalim na dahilan sa likod nito kaso alam niyang magiging mahusay na tao ang bata balang araw kaya tiniyak niya sa bata na may maliwanag siyang hinaharap. Biglang dumating ang iba pa upang suriin si Noor, at nais ni Lin na agad siyang gamutin ngunit sinabi ni Noor na siya ay maayos lamang at walang dapat ipag-alala. Hindi makapaniwala si Lin na talagang maayos si Noor matapos tamaan ng Black Death Dragon, dahil ang hininga ng dragon ay hindi lamang makamandag, ito ay isang napakataas na konsentrasyon ng miasma na maaaring makakasira kahit sa lupa. Kaya't paano ito nakayanan ni Noor at isang paliwanag lang ang naiisip ni Lin, naalala niya kung paano minsang ipinakita ng isang banal na soberano sa kanya ang isang teknik na kilala bilang Sacred Spirit. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsasanay sa katawan at isip at kapag na-perfect ito, magagamit ito upang alisin ang lahat ng uri ng korupsyon at linisin ang anumang hinahawakan ng gumagamit nito. Inabot ng 40 taon bago nakuha ng santo ang teknik na ito, ngunit nakamit ito ni Noor sa mas maikling panahon at hindi pa siya nagiging ganap na mulat dito at hiningi ni Noor kay Lin na gamutin din ang kanyang bagong kaibigan, ngunit sinabi ng bata na hindi na kailangan dahil hindi siya nasaktan. Isang tingin pa lang kay Lin ay alam niyang ang bata ay mula sa lahi ng demonyo, ngunit hindi nakikita ni Noor kung bakit ito magiging problema kaya't umaasa siyang papayagan nilang sumama ang bata sa kanilang karwahe upang mabigyan ito ng sakay. Alam ni Lin na ang mga Demon King ay kinatatakutan sa karamihan ng mga bansa at kadalasang pinapatay agad, kaya tinanong niya si Noor kung talagang ayos lang sa kanya na isama ang bata kahit na nagdala ito ng halimaw at nagdulot ng ganitong kalamidad. Aminado si Noor na nakakalungkot na nasira ang bukid, ngunit nararamdaman niyang dapat niyang tulungan ang bata dahil napatay niya ang palaka na matagal na niyang pinaghirapan dalhin doon. Naalala ni Noor na sinabi ng bata na nangako siyang dadalhin ang halimaw doon ngunit sino nga ba ang taong ito? Binanggit ng bata na hindi siya sigurado dahil hindi siya binigyan ng impormasyon tungkol dito. Nakikita ni Lin na hindi nagsisinungaling ang bata at base sa kalagayan ng kanyang katawan at paraan ng pagkilos, napagtanto niyang malamang na siya ay isang alipin. Ipinagbawal ang pagkaalipin sa kaharian ng Clays, ngunit hindi ganito sa ibang mga bansa kaya't naisip ni Lin na marahil ay pinilit lang ang bata na gawin ito at tinanong ni Lin ang bata kung natatandaan niya ang daan pabalik sa kanyang pinagmulan, ngunit ipinaliwanag ng bata na siya ay tinakpan sa mata bago ibinaba sa gitna ng kawalan at sinabihang pumunta sa direksyon na iyon. Na-realize ni Lin na maaaring nagkamali siya sa paghuhusga sa bata, kaya't tinanong niya kung maaari nilang isama si Rollo sa kanilang paglalakbay at may isang malaking problema sa ideyang ito, bawal ang mga Demon King na pumasok sa Mithra kaya't kung subukan nilang dalhin si Rollo doon ay maaari silang ituring na mga kaaway. Biglang may narinig silang boses mula sa likuran at nakita nila ang isang lalaking nakatayo doon at nagulat dahil inaasahan niyang patay na si Rollo. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.